Patay na siya. Alipunga yan. Ako, hindi ko gustong mamatay. Nanay, tatay, saan kayo? One, Lord Ether ay muling nabuhay sa katawan ng 7 taong gulang na batang babae na may alipunga. Siya rin ay tinatawag na Luna Lane. Kidnap siya at ibinenta bilang alipin. Ngayong nasa katawan ko siya, ililigtas ko siya at tutulungan siyang hanapin ang kanyang pamilya. 3 siglo na ang lumipas, saging. Ang mundo ay kasing maingay pa rin. Tigil! Dun! Sa ganon! Galaw! Matandang lola, saan to pupunta? Walang mapapala sa inyo ang pumatay sa akin. Kahit ang pangunahing sanga ay nahulog, ang sanga ng pamilya ay hindi kailanman makukuha ang aming ancestral residence ng pamilya Reed. Ang ancestral residence ng pamilya Reed ay ang perpektong lugar para magsanay ng mystic arcane arts. Ang pangunahing sanga ay hawak ito sa 300 taon. Ngayong namamatay na ang sanga ninyo, oras na para ibigay sa sanga ng pamilya. Ang ancestral residence ng pamilya Reed Sa gitna ng araw, nag-atake kayo? Walang hiya kayo! Malisyosong bata, humihingi ka ng gulo. Bata? Takbo! Mabangis ang mga ito. Mayabang kayo! Humihingi kayo ng gulo. Kayong! Mga mortal, naglakas loob ninyong saktan si Lord Ether? Earthen Chariot sumibol! Ano ito? Ano? Anong nangyayari? Itong nawawalang mystic arcane art Earthen Chariot! May eksperto to dito. Umalis na tayo. Opo, miss, alis na. Huwag kang matakot, kid. Nandito ako. Hindi ka nila masasaktan. Kid? Ako? Seryoso ka? Sa ngayon, tingin lang sa akin ng lahat ay isang 7 taong gulang. Kid, anong pangalan mo? Bakit ka mag-isa dito? Ako si Luna Lane. Nandito ako para hanapin ang pamilya ko. Kung buhay pa ang aking apo, magkasing edad na sila ng batang ito. Alam mo, ang bahay ko ay malapit lang. Sumama ka muna sa akin at pang-usapan natin kung paano hanapin ang pamilya mo. Okay. Sige. Ang pamilya Reed ay protektado ng Lord sa loob ng 300 taon. Marami kaming sanga at marami kaming miyembro. Siya ang Lord ng pamilya Reed. Lord ng pamilya Reed? Ako? Nanay! Nanay! Nandito ka na! Hindi ba siya si Leo? Paano siya naging ganito? Master, ang buhay ko ay sa'yo. Handa ako mapakamatay para sa'yo. At mananatili sa tabi mo kahit ano pa. Huwag mo po akong paalisin! Candy! Nanay, gusto ko rin ng candy. Mapakabait, Leo. Yun ang candy ni Luna. Bibilhan kita next time, ha? Okay. Siya ba? Bubu? Hindi ko akalain na si Leo ay muling mabubuhay ng ganito. Paano siya naging ganito? 7 taon na ang nakalipas, ang aking apo ay pinatay. Simula noon, naging ganyan na ang anak ko. Ngayon, ang bahay na ito ay kukunin na ng sangga. Baka hindi ko na matupad ang utos ng mga ninuno na hintayin ang pagbabalik ng Lord. Grace Reed! Lumabas ka! Valiant Reed? Valiant Reed, ano ang gusto mo? Oh, please. Tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Parang basura lang. Sa tingin mo ba dahil kayo ang pangunahing sanga, pwede niyong pagmay-ari ang ancestral home? Ha? So what tong kayo ang pangunahing sanga? Mahina ang lakas at kaunti lang kayo. Parang aso pa rin kayo. Pwede ka namin saktan para lang masaya? Huwag mong ipilit! Relax, Lola. Hindi lang kami gusto mag-away ngayon. Ang martial arts tournament ng Pamilya Reed ay malapit na. Hindi ko lang gustong makita
na mapahiya ka sa tournament. Kaya ako pumunta dito para ibigay ang liham ng hamon. Liham ng hamon? Na yun? Lola, isipin mong mabuti. Kung hindi matanggapin, quit the tournament at ibigay sa amin ang tirahan na ito. Ngunit kung tanggapin mo, ayon sa patakaran, walang pagsasaalang-alang sa buhay at kamatayan. Hindi nyo pwedeng gawin to. May problema? Takot? May lakas pa kayong tawagin ng sarili niyong pangunahing sanga? Pinapahiya niyo ang pamilya Reed. Sino nagsabi na takot kami? Ang harapin ng mga tanga tulad nyo ay hindi na kailangan ng pagsisikap. Kiddo, may lakas ka ng loob? Batang paslit, umuwi ka na lang at hanapin ang nanay mo. Luna, ang mga ito ay walang awa at mapanganib. Huwag kang masaktan. Umuwi ka. Valiant Reed! Kahit ang pamunahing sanga ay bumagsak, hindi kami takot mamatay. Oh? May tapang din ang lola. Sapat na ang salita. Ipakita mo na. Nanay! Magaling! That's my girl! Well done! Grace Reed, natalo ka. Iso ko na ang tirahan na yun mismo. Leo, kinakabahan ako. Stop! Ako ang susunod. Batang ito, akala mo matapang ka sa harap ko? Walang alam sa sariling kakayahan. Luna, bata ka pa lang. Huwag kang maglaro. Hayaan mo na ako. Parang ayaw mong aminin na natalo ka. Sige, maglaro tayo ulit. Black Fiend Fist! Bloom! Okay ka lang? Ano ang nangyari? Bakit nawawala sa kontrol ang kapangyarihan ko? Anong teknik ang ginamit niya? Natalo ako sa kanya. Hindi pwedeng mangyari yan! Na-deviate ang chi mo. May magdala kay Miss kay Dr. Moore! Bilisan! Matandang gruha, hindi ko ito ipapalampas. Sa paligsahan ng pamilya, titiyakin kong ang pangunahing sanga ay tuluyang mapuksa. Siguradong babalik sila para makigante. Hindi pwede. Kailangan kong tulungan si Leo manalo sa paligsahan. Leo, anong pinakapaborito mong gawin? Gusto ni Leo kumanta. Bola na bumabalot. Si pagamit pa Leo, bakit ka ganyan? Mga bulaklak ay sa sibol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 10 bulaklak. Leo, pinigay ko na sa'yo ang aking sikreto. Basta kantahin mo lang ito, ma-activate mo ang technique. Yes! Gusto ko! May sikreto na si Leo ngayon! Bola na bumabalot, sipa gamit paa, mga bulaklak ay sasibol. Kuya, ang matandang bruha sinira ang anak ko nung nag-challenge ako. Kuya, kailangan mong maghigante para sa akin. Tito, ipagtanggol mo ako. Anak, huwag mag-alala. Pangunahing sa kanang Reed ay magtangkang gawin ito. Ipagtatanggol kita. Hindi dapat sumali sa paligsahan. Oo, kung hindi, masira ang buong pamilya nyo. Anong gagawin natin? Walang pag-asa tayo laban sa kanila. Huwag mag-alala. Leo, Ayoko nga makipaglaban sa mabagal mong kagaya. Ngunit para pigilan ang kapalaran ng pamilya Reed na masira dahil sa inyo, kailangan kong gawin ito. Kung aamin ka na natalo, ipapalaya kita. Ako si Fioren Reed, mula sa Reed,
at pinakamalakas na sangga. Si Regal pa ay alagad ni Lord Ridge. Overkill na nga, siya laban sa kagaya mo. Lord Ridge, langit lang ang talo niya. Sige, Leo! Kayang-kaya mo! Tiwala lang! Hindi matatalo si Leo. Mananalo si Leo. Simula na ang unang round ng Reed Family Martial Arts Tournament! Ang b***o na yan para alam ang ginagawa. Sa kilos niya, baka talaga namin siya minaliit. Azure Fist. Go! Dragon Palm. Dragon Palm! Umos ka na, Bibo! Huwag mo sayangin oras ng lahat! Azure Fist. Go! Leo! Okay ka lang? Tapos na ang unang round. Panalo si Regal Reed. Okay, ikaw talaga ang anak ko, Grace Reed. Ipasa mo na ang kiraan na yon para hindi mamatay ang anak mo. Madam, huwag mag-alala. Ang sugat ni Leo ay hindi malala. Una lang niyang laban, hindi pa siya sanay. Wow! Nagpapalusot pa rin? Hindi ka nahihiya? 20% lang ng lakas ko ang ginamit sa fist na yan. Kung dagdag 10%, patay ka na talaga. Leo, wag lumaban. Gusto ni Leo umuwi, wag lumaban. Umuwi na. Leo, huwag sumuko. Maniwala ka? Panalo ka. Pangalawang round, simula! Hindi mo ako mapapatalo. Kung ayaw mo mamatay, sumuko ka na ngayon. Luna, ano gagawin ko? Hindi ko siya mapapatalo. Ako. Parang ang bibo na to ay duwag. Malalaman mo rin kung sino ang talo. Leo, naalala mo pa ang paborito mong kanta? Bola, sipain mo, mga bulaklak ay lalabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bulaklak. Balik ba silang dalawa? Sa panahong ganito, kumakanta pa ng kanta pambata. Anak, sa pangalawang round, patayin mo ang bubo na yan! Opo, tatay. Since you won't give up, I'll show you what real power looks like. Lahat, narinig yun na ba ang Phantom Fist? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang teknik na to! Ang maalamat na Phantom Fist? Pinsan, natutuhan niya ang pinakamalakas na teknik ni Lord Ridge. Ang bibo na yan siguradong matatalo ng malubha ngayon. Ang bibo na yan, kumakanta pa! 10 bulaklak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bulaklak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mahiwagang bulaklak. Ano to? Hey! Batang yan! Sa loto! Anak! Anak! Anak. Paano nangyari to? Paano ako natalo ng babo? Nanay, Luna, nanalo ako. Nakita mo ba? Nanalo ako. Ano ba ang nangyayari? Bilang alagad ni Lord Ridge, natalo pa siya ng babo? Hindi pwede. Hindi pwede yan. Ngayon, pantay na ang score. Leo, ang galing mo! Luna ang dahilan. Tulong ni Luna. Pinagsasamantalahan. Ang pangunahing sanga, pinagsasamantalahan. Pinagsasamantalahan ng sanga ng maraming taon. Ngunit ngayon, may pag-asa na tayong manalo. Huwag maging masyadong masaya. Sa ikatlong round, ang mananalo ay tiyak na kami. Kuya, anong gagawin natin? Panahon na para tulungan si Regal ng kanyang master. Regal, nakaset up na ang reversal formation para sa iyo. Walang pag-asa ang kalaban mo. Simula ng ikatlong round. Ang bituin ay lumipat. Ang langit ay nanginghinig. Earth-shattering fall.
Ano to? Saan napunta ang lakas ko? Saan ang lakas ko? Meron pa ako kanina lang. Ang lakas ko. Ano nangyayari? May mali dito. Formation ni Master. Nagana. Idiot. Abang na lang siya sa kamatayan. Idiot. Sa pagkakataong to, walang makaligtas sa'yo. Kunin mo to. Raging Stormfist! Malapit nang manalo ang anak ko! Ang tirahan ng pamilya Reed ay magiging sa amin na! Hindi ka ba matapang kanina? Na yon? Sumugod ka. Araw na to, tatapusin kita. Ako ang magwawasak ng buong pangunahing sanga ng pamilya Reed. Huwag naman! Sa tingin mo mananalo ang idiot na to? Maliban kung tumating si Lord Ether ngayon, walang makaligtas sa'yo. Putang na! May nag-set up ng reversal formation! Walang utang na loob ng mga Reed. Hindi man lang respeto ang aking pagka-Lord. Idiot! Titus! Ang lakas ng loob mo! Huwag mong hawakan si Leo! Cosmic Trigram Formation. Sumulpot. Ano to? Yun ang Cosmic Trigram Demon Breaking Formation ni Lord Ether. Go! Cosmic Trigram Palm! Nanay, nanalo ako. Leo, ang galing mo! 2 sa 3 laban at ikaw ang nanalo. Natalo ako. Si Leo Reed. Walang pinababanggaling. Hindi pwede yan. Si Leo Reed ay bibo lang. Simula na mawala ang anak niya, nawala ang kanyang isip, at nawala rin ang kanyang mga teknik. Bakit siya ganito kalakas ngayon? Grace Reed, sabihin mo ang totoo. Ano ba talaga ang itinuro mo sa bibo na yan? May kakaibang at maling teknik? Hindi mo pa makilala ang teknik ni Lord Ether? Ano? Teknik ni Lord Ether? Hindi pwede. 300 taon nang nakatago si Lord Ether. Paano nangyari to? Walang hiya! Kayo ay lahat mula sa dugo ni Lord Ether. Ang sangga, kahit pangunahing o sangga, dapat sundin ang aral ni Lord Ether. Dapat patas ang laban. Paano kayo gumamit ng daya? Tournament ito ng pamilya Reed. Binabantayan ng buong mundo ng martial arts. Sinuspetsa mo ngayon? Tingnan mo mismo. Ang iyong master ay naglabi ng reversal formation, hindi mananalo ang po. Huwag magalala, ang pamana ng pamilya Reed ay hindi nakukunin ni Grace Reed. Gumamit ng daya si Fioren Reed ng ganito kalupit. Walang hiya! Gumamit ka ng image projection technique? Sino ka talaga? Hindi ka ba lang isang palaboy na kinuha ni Grace Reed? Di pa katagal. Paano ka may ganitong technique? Ang aking anak. Nanay, nasaan ang aking anak? Anak? Naalala mo na ang iyong anak? Does that mean babalik na ang iyong katinuan? Ang trigram formation na ginamit ni Leo ay sobrang malakas. Ang impact ay nagbukas ng kanyang 6 na meridian at tumama sa utak. Okay lang ba siya? Huwag mag-alala. Matapos ito, hindi lang babalik ang kanyang isip, kundi babalik din ang lahat ng kanyang martial arts. Yeah, right. Sa pamamagitan ng laban, babalik ang kanyang katinuan. Siya lang ay bibo. Siya ay gumamit ng madilim na martial arts. May karma yan, di ba? Since when does fighting bring someone's mind back? That idiot must have used some underhanded trick. Ano wonder malakas siya? Puro fake lang pala. Baka pareho lang siya ng sanga na madilim. Pareho lang tayo. May kapalit kang akusahan kami? Ang huling laban ay hindi mabibilang. Hindi mabibilang? Hindi mo pa rin aaminin na natalo ka? Leo, gamitin mo ang iyong tunay na lakas at laban ulit. Leo Reed, pangunahing sanga ng pamilya Reed. Nandito ako. Sino ang gustong labanan ako? Ikalawang laban, Leo Reed ng pangunahing sanga versus Valiant Reed ng sanga. Una round, go! Leo Reed,
Mas matanda ako. Mas malakas ang aking husay. Kaya ngayon, hindi ko gagamitin ang aking lakas. Gamit lang ang martial arts. Mapapatalo kita sa patas na laban. Kuya, si Leo ay bibo lang. Hindi kanya kayang talunin. Bugbugin mo siya ng todo. E di, patunayan natin ang husay. Ang pamilya Reed, hindi basta-basta. Kung gusto mong ipamukha ang lakas mo, subukan mo lang. Leo, ibuhos mo ang lahat. Kung manalo ka, bilang kita ng lahat ng lollipop sa buong kalye. Sige. Hindi ka pa handa? Ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng Fiery Blood Sect. Infernal Demon Palm! Cloud Whisper Palm! Paano nangyari to? Ang aking Infernal Demon Palm ay nasa top 10 sa buong Southland! Ano, di matantok na natalo? Kung di mo kayang sumabay, huwag kang nang umangal. Kung di mo kayang matalo, huwag kang lumaban. Ang sanga ninyo ay natalo na. Sunod na ang pangako ninyo. Ilagay na ninyo ang mana ng pamilya Reed. Wait! Hindi pa ako lumalaban. Hindi pa tapos ang laban. Lalaban si Fioren Reed? Narinig ko dati, nahanap ni Fioren Reed ang unconventional scripture, isang aklat ng martial arts. Pinatunan na ng pansin ang pagsasanay At naging malakas siya. Mapapahamak na si Leo Reed. Unconventional scripture. Hindi ba yan ang aklat na akala ko ay labag sa moral at itinapon ko sa ilalim ng lambak? Di ko akalain matapos ang lahat ng taon, siya pa ang makahanap nito. Leo Reed, dahil bumalik na ang memorya mo, dapat mong maalala may anak kang babae, di ba? Alam ko noon, napakaliit niya at cute. Itinapon ko siya sa bangin. Walang lumaban. Kayong dalawa! Kayo ang sumugat sa anak ko! Tama! Itinapon ko siya sa bangin gamit ang aking kamay. Oh, at saka, may plum blossom-shaped mole sa kanyang braso. Wait, ang batang gutom na kinapitan ko ay anak ni Leo? Leo, kailangan mo mapakatatag. Huli na? Handa ka na mamatay! Vane Shatterpalm! Anak? Leo? Ang lakas manghawakan ng aking tao. Ang lakas ng loob mong hawakan ng aking tao. Ano? Gusto mo labanan ako? Hindi ka parte ng pamilya Reed. Umalis ka dito ngayon. Kung hindi, hindi ka makakabuhay bukas. Dahil nasa katawan ng batang ito ako, tutunuan ko siyang makasama ang pamilya. Yun ang misyon ko. Isa ako sa Reeds. At ako ang anak ni Leo Reed. Ang tanda ng Mihwa! Ang aking apo! Buhat ka pa! Ikaw nga ang aking apo! Lola, ako ang iyong apo. Lola, huwag kang magpanik. Alagaan mo si tatay. Hayaan mo na sa akin. Itong. Tiwala lang. Sige. Kaya, anak ka ng tanga. Batang ito, akala mo kayang mo ako. Wala na ang Lord. Ang pangunahing sanga, walang suporta na. Sa isang iglap lang, mapapulbos ko kayong lahat. Sapat na ang salita. Fioren Reed, oras mo na. Cosmic Upsurge. Binding Spell. Arise! Universal Visions. Sundin ang utos ko! Cosmic Suppression Spell, go! Cosmic Suppression Spell, fire! Tatay! Tito, tatay, kuya. Pakinggan ninyo. Ang nangyari na yon, babala lamang. Kung may maglakas loob magulo sa ancestral residence, hindi kayo makakalabas. Luna, totoo bang ikaw ang aking apo? Ang hirap ng pinagdaanan mo. Tingnan mo. Para sa iyo ito, isang rattle drum. Sa wakas, nakita na ni Lola na hawak mo na ito. Sa ngayon, hindi pa ang tamang oras sabihin sa kanila
nawala na si Luna. Huwag malungkot, Lola. Nandito na ako, di ba? By the way, Luna, saan mo natutunan ang galing mong teknik? Ako, Wala ka pang 7. Ang mga galaw mo, kailangan ng 100 taon ng pagsasanay. Ako, si Lord Ether, nakatrap sa katawan ng 7 taong gulang. Kung malaman ng iba, mautakan ako. ibig kong sabihin, Luna, nandito ka na. Ang iyong tatay. Lola, huwag malungkot. Mapapagaling ko si tatay. Ang kanyang meridians ay lubos na nasira. Walang makakapag-ayos nito. Hindi ka nagbibiro, di ba? Tiwala lang, Lola. Kayang-kaya ko to. Muna, pwede mo ba akong tulungan maghanap ng mga bagay? Ano ang kailangan mo? Kailangan ko ng buto ng jujube galing sa 300 taong puno, isang shell ng snail na nakalagay sa ilalim ng buwan sa 49 gabi, at pati na rin ang unang patak ng hamog na dumula sa gabi-gabing gabi. Ha? Yung mga yon? Akala ko kailangan mo ng mas mahal, tulad ng Ganoderma o Snow Lotus. Lola, gabin mo lang ang sinasabi ko. Cosmic Upsurge, Finding Spell, Rise! Universal Visions, heed my command. Cosmic Suppression Spell, go! Ang galing ni Luna sa paligsahan ng martial arts. Siya ay espesyal sa isang bagay. Sige, ako, hanapin ang 3 bagay na gusto mo ngayon. Luna, tingnan mo. Natagpuan ko na rin ang hinihingi mo. Salamat sa pagod mo, Lola. Lola, salamat sa pagsisikap mo. Sa mga ito, siguradong gagaling si tatay. Isang puno ng jujube na 300 taon, naranasan ng pagbabago ng panahon. Ang shell ng snail na iniwan sa ilalim ng buwan, sa 49 na gabi, sumipsip ng lakas ng buwan. Ang unang patak ng hamog na dumula sa guso ay may pinakadalisay na lakas ng kalikasan. Pinakamahusay na pampalusog ng katawan. Kung pinagsama ang 3, gagaling si tatay. Ang lakas ng langit at lupa ay nagtitipon dito. Tulungin si tatay na gumaling. Umalis! Anak? Gising ka na rin? Nakakatakot ka, anak? Tatay, masaya akong okay ka na. Kumusta ka na? Parang mas maayos na ako. At parang Hindi na masakit ang aking meridians. Luna, ikaw ang nadligtas sa akin? Walang anuman. Wala yan. Anak ko, mula ngayon, alagaan kita. Hindi ko hahayaan na apihin ka pa. Huwag kang mag-alala, tatay. Ako na ang magprotekta sa iyo. Kung may magtangka kay Leo, ay parang naghamon kay Lord Ether. Hindi ko sila papatawarin. Ana, noon, ninakaw ng sangha si Luna at sinubok ang patayin. Gusto nilang gawing walang-wala ang pangunahing sangha para makuha ang ancestral residence. Nanay, mas malaki pa ang ambisyon nila. Sa tingin ko, gusto nilang tuluyang ubusin tayo at sakupin ang lahat ng are-area ng Reed. Bakit mo sinabi yan? Nanay, nakalimutan mo? Hindi basta-basta ang ancestral residence natin. Nasa Verdant Mountain ito, kung saan dati nag-cultivate si Lord. Maraming spiritual energy dito. Nakatutulong ito sa cultivation. Bukod pa, mayroon din maraming lihim na misteryo. Ngayong binanggit mo, napaisip ako. Kapag nakita nila kung gaano kagaling ang mga kabataan ng pamilya Rin, siguradong isipin nila na protektado tayo ni Lord. Siguradong titignan nila ang ancestral residence, gusto nilang mapasaka nila. Kaya natin protektahan ang bahay na ito. At huwag hayaang magtagumpay sila. Tatay, Lola, handa na ang pagkain. Ano ito? Parang kainin ba ito? Oo nga, Luna. Ano ito? Tatay, Lola, masarap talaga ito. Sige, sa wakas ay umuuwi na. Dapat nating pasayahin. Hayaan mo na si tatay. Siguradong magugustuhan niya. Tatay! Sige, subukan mo. Ikaw gumawa nito.
Alam mo, bata ka pa. Hayaan mo na lang ako at si Lola ang magluto. Baka masama ang lasa, pero epektibo pa rin. Atay, subukan mo. Masarap talaga. Masarap. Tatay, bakit ganyan ang mukha mo? Ito lang. Sobrang sarap. Nanay, subukan mo. Maganda para sa'yo. Lola, tara na. Wow, masarap talaga. Ang galing ng aking apo. Sinabi ko na nga, alam mo, ito ay makapagpapalakas ng katawan at mapapalakas din ang iyong espiritual na lakas. Habang nandito ako, kayo dalawa ay lalong lalakas. Tiwala ako sa iyo, ako at si Lola ay tiyak na lalakas. Aalagaan namin ang pamilya. Narinig ko ang pamilya Reed. Oh no. May isa bang henyo sa martial arts? May naghahanap ng gulo. Nagyakbay kami dito para hamunin kayo! Oh, si Master Sun. Ito na ang sikat na batang babae. Tingnan mo, hindi man lang umabot sa lamesa. Parang hindi lahat ng naririnig ay totoo. Master Sun, huwag mabilis manghusga. Sa tingin ko, ang batang babae ay medyo kakaiba. Baka may talino siya. Ang pamilya Reed palaging umaasa kay Lord Ether at nakakuha kayo ng swerte sa tirahan na ito. Ngunit ngayon, oras na para ibigay na. Ang tirahan na ito ay ipinamana sa pamilya Reed sa maraming henerasyon. Paano kayong mga dayuhan makakakuha nito? Sa tingin mo karapat dapat kasama na ito? Kayo pamilya Reed lahat talo, may bata, matanda at tanga. Ang pagpunta namin dito ngayon ay pagbabana ng aming dignidad. Huwag mong ipilit. Walang maraming miyembro dito. Pero hindi kami mamaduwag na kayang apihin. Oh, Lola, huwag kang magalit. Magtaya tayo ngayon. Kung kayang nyo, patumbayin ang isa sa amin. Tatalikod kami sa tirahan na ito. Ngunit kung kayo ang matalo, ibigay nyo ang lugar na ito. Kumusta ang deal na yan? Sige, tayo. Ngunit, pakinggan nyo. Kung kayo ang matalo, kailangan nyo umalis ka agad. At tuwing makita nyo ang pamilya Reed, huwag nyo abalain kami. May lakas ba kayong loob? Babae, tapos ka na. Padabog pa rin, ha? Sa tingin mo mananalo ka? Sa tingin ko, hindi mo pa alam ang nangyayari. Kayo ang nagpasimula. Huwag ninyo kaming sisihin. Kapag kayo natalo ng husto, huwag kayong magmakaawa. Sincerely, I think this is going to be pretty interesting. Let's just see what this little girl is really capable of. Huwag mo kaming bigin. Luna. Pamilya ng Araw, Phantom Moon Valley, at Occult Dimness Sect ay malalakas. Sila ang namungguna sa mundo ng martial arts. Kaya ang taya... Huwag mag-alala, Leo. Panurin mo, tatapakan ko sila hanggang sa sila'y takbo ng takbo. Okay, kung sigurado si Luna, tanggapin natin ang taya. Ngunit sabihin ko muna, kung kayo natalo at ayaw ninyong tanggapin, ang pamilya Reed laban kayo hanggang dulo, kahit anong mangyari. Overconfident ka talaga. Siguro takot ka na. Pero ayaw mo aminin. Okay, sino ang unang lalaban? Ako ang unang lalaban? Lalaban ako sa iyo. Hayan, akong labanan ka. Ikaw! Bata ka lang sa pamilya Reed. Sa harap namin matatanda, wala kang karapatang lumaban. Bata, umulit ka at kumain ng candy. Hindi lugar ito para sa'yo na maglaro. Kung sa tingin mo, bata lang si Luna, ako na lang ang laban mo. At sino ka akala mo? Sa tingin ko, wala ka lang sa pamilya Reed. Hindi ka man lang. Kasing husay ng mga sekta namin. Seryoso, sa tingin ko si Grace Reed ang tunay na pinuno ng pamilya Reed ngayon. Siya lang ang may karapatang labanan kami. Hindi na bata si nanay. Paano niya kayang harapin ang walang katapusang hamon ninyo? Huwag ninyong ipilit. Sapat na ang salita. Ang pamilya Reed, wala man lang. Tunay na pinuno. Paano kayo humahawak ng banal na lupa? Bakit hindi ninyo ibigay? Ibigay na lang sa amin. Marami kaming talento sa aming sekta. Mas mapapakinabangan namin ang lugar na ito. Sige, ako ang laban mo?
Marami kaming talento sa aming sekta. Maaari naming magamit ng maayos ang lugar na ito. Sige, harapin kita. Leo, di ko alam kung bakit. May pag-unlad ako kamakailan. Dapat ay kayang harapin sila. Tama siya. Tinutulungan ko silang palakasin ang kanilang espiritual na lakas. Kaya, pwede nang subukan ni Lola. Lola, subukan mo lang. Sumusuporta ako sa iyo. Kilala natin ang kasabihan, ladies first. Master Shade, kayo muna. Nakita na namin ang kamanghamangang ilusyon ng Phantom Moon Valley. Ngayon, bigyan din natin sila ng palabas. Well, I won't stand on ceremony then. Grace Reed, handa ka mamatay. Chigo. It's the Mystic Mist Formation! Tama, sa formation na ito, ang kalaban ay mahuhulog at hindi makalabas. Luna! Leo! Luna, nandito ako para sa iyo. Protektahan kita. Hindi ko hahayaan na makuha ka ulit ng masasama. Wait, fake yan. Dapat wala na sa sarili si Leo ngayon. At si Luna, nakuha siya ng masasama. Nanay. Nandito ka, nanay. Tingnan mo, ang cute ni Luna. Nakita mo? Nakangiti siya sa akin. Nanay. Ang nanay ko. Talaga bang kaya niya ito? Leo, relax. 100% sure ako na mananalo siya. Joke lang yan! Ang Mystic Mist Formation ay ipinasa sa loob ng libu-libong taon sa Phantom Moon Valley. Sa sandaling pumasok, hindi ka makakalabas. Ang ilusyon ni Arya Shade direktang pumapasok sa pinakailalim ng tao. Hinuhugot ang pinakamalalim nilang pagnanasa at takot. Sa sandaling matrap dito, walang pag-asa na makalabas. Nanay, hindi ko nawala si Luna. Okay lang siya, tingnan mo siya. Hindi mo na kami gusto? Tingnan si Luna, magaling siyang bata. Hindi pa niya sinasabi na lola ka. Luna. Luna? Matandang bruha! Pakamatay ka! Hindi. Ilusyon lang ito. Vesigin! Paano nangyari to? Ang matandang bruha, nasira ang formation ni Arya. Nasira ang formation. Natatalo ka. Tiyok! Paano nangyari to? Ang matandang bruha, napasok ko niya. Ang Arya Shades Formation, walang talo. Paano niya nagawa yan? Sa aking illusory formation, ang espiritu ay mahina kapag hiwalay sa katawan. Ngunit siya ay hindi apektado. Grace Reed, ano ang iyong ginagawang panlilinlang? Ano ito? Parang, pwede ba itong kainin? Actually, maganda ito. Noong may narinig akong espiritual na halaman, pwede itong gawing asul na pulbos at haluin sa pagkain. Hindi lang ito nagpapalakas ng katawan, kundi nagpapalakas din ng espiritual na lakas. Yona, saan mo nakuha ang espiritual na halaman? Espiritual na halaman? Yeah, right. Maliban kung lumabas ang Lord, hindi kayo makakakuha niyan. Sino ang niloloko nyo? Maaga akong lumabas sa paghihimay. Parang walang nakakaalam. Sapat na ang usapan. Ang totoo, natalo ka na. Kayo lahat, umalis na sa pamilya Reed. Ha! Batang babae. Walang kwentang laban na to. Maglaro tayo ulit. Seryoso ka? Paano ang taya? Walang halaga ba sa'yo? Ang taya ay salita lang. Nandito kami ngayon para kunin ang lumang tirahan ng pamilya Reed. Kung hindi namin makuha, sa tingin mo, susuko kami? Subukan ng lakas ng occult dim na sect! Black Bone Corroding Palm! Nanay! Yun lang ba ang kaya mo? Walang hiya. Sumugod ka sa akin. Walang hiya ka! Totally insane ka! Walang hiya! So what? Walang hiya ako. Para makuha ang lupang inuno nyo, gagamitin ko ang lahat ng paraan. Ang daming spiritual energy dito! Sayang lang ito. Sa mga walang kwentang katulad nyo. Ang galing nyo magsayang. Ang lakas mong saktan ang pamilya ko? Humahanap ka ng gulo! Kid, diloko ko lang siya. Ano? Itong lugar na ito ay pag-aari ni Lord.
Pinangalagaan ito ng pamilya Reed sa maraming henerasyon. Hindi ba kayo natatakot na pag bumalik si Lord, hahabol siya sa inyo? Dati, ang lahat ng matatanda ay humanga kay Lord, pero hindi kami nakasama na sumunod sa kanya. May chismis na babalik si Lord, kaya ito ang ating pagkakataon. Tama, nandito kami ngayon para lipunin ang pamilya Reed. Para pag bumalik si Lord, hindi siya magagalit sa mga talunan niyo. Siya ang aming Lord. Wala kayong karapatan na maghintay dito para sa kanya. Tama. Mula ngayon, mga miyembro ng Occult Dimnes Sect, Pamilya ng Araw, at Phantom Moon Valley ay lahat na alagad ni Lord. At ang ancestral residence ni Lord ay dapat din sa amin. Sa aming kamay lang, maipapamalas ang tunay na halaga nito. Magiging alagad ko? Sa tingin nyo, karapat-dapat kayo? Alagad mo? Kaya pala, parati akong may nararamdaman na mali. Maari bang si Luna ay... Batang paslit, sobrang tapang mo! Ang lakas ng loob mong magpanggap na Lord! Wala katotohanan! Tama! Huwag ka na mapanggap. Nandito na si Lord sa daang taon. Ikaw ay lang isang batang walang alam. Huwag kang mangarap. Sa tingin ko, natatakot lang siya, nagsasalita ng walang kwenta. Sa tingin mo, pag akala mong Lord, matatakot kami? Hey, batang babae. Narinig ko na, magaling ka raw sa paligsahan ng pamilya. Dahil ayaw ninyong umalis, huwag ninyong sisihin kami sa pambubuli. Ituturo ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Kung ganon, Sumugod na kayong tatlo. Wala akong oras na masayang sa inyo. Anong sinabi mo? Masyado kang mayabang, batang babae. Sa tingin mo, kaya mo kaming tatlo? Humihingi ka ng gulo. Ang lakas ng loob mo, isutuin kami! Kung hindi ka namin bubugin hanggang lumuhod ka, paano kami makakaharap uli sa mundo ng martial arts? Fine. Since you want to die, we'll grant your wish. sumugod na kayo! Cosmic Upsurge. Damit ang aking lakas, daig ang masama, at sirain ang ilusyon. Anong ginagawa ni Luna? Ang rattle at kanyang formula, walang ideya kung ano ang nangyayari. Hindi ko pa nakikita. Ang galaw na ito. Baliw ba ang bata na to? Akala niya, ang pag-alog ng sira niyang rattle ay matatakot kami. Ang katawa-tawa. Walang katotohanan. Balik na rin ang langit at lupa. Asa ka? Look, bata. Darating si Stream Sage. Nakilala niya ang Lord. Tama, kapag dumating siya, madaling mabubuko ang iyong trick. O talaga? Hayaan siyang dumating. Mayabang! Narinig na ang pangalan ni Stream Sage. Pero matapang pa rin. Magbabayad niya sa pagyabang mo ngayon. Patayin natin siya! Kapag dumating si Stream Sage, hati tayo sa reward. Hayaan nating sirain siya! Sa pagdating ni Stream Sage, hati tayo sa gantimpala. Subukan mo ang aking Blazing Sun Inferno! Madilim na anino! Elusive Moon Enchantment. Parang laro lang. Umalis! Paano nangyari to? Sino ka? Bakit siya galito kalakas? Nandito na si Stream Sage! Walang hiya! Gumawa ng gulo sa lupang banal ng Lord! Napakahiya! Stream Sage ay nadbano kay Lord Ether. Paano nangyari to? Bakit siya lumuhod sa batang babae? Tinatawag pa siyang Lord Ether. Oo nga, paano maging Lord ang batang babae? Kahit na ginamit niya ang malakas na atake, hindi pa rin makatarungan. Ngunit kung siya talaga ang Lord, malalagay tayo sa malaking gulo. Naghamon tayo sa kanya, sa sarili niyang lugar. Bakit ka lumuhod sa kanya? At tinatawag siyang Lord Ether? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Bakit mo ako sinuntok? Nakita mo na ang icon ng Lord. Bakit hindi ka lumuhod at nagpakita ng respeto? Dapat ay, alam na niya kung sino ako. May respeto ka ba sa Lord? Walang kwentang mga tanga. Stream Sage, ang natalong tagasunod, nagpapakumusta sa Lord. Maraming taon na ang lumipas.
ngunit hindi ka nagbago, Lord. Stream Sage ay laging susunod sa Lord. Ngayon ko naintindihan. Hindi siya batang babae lumuhod si Stream Sage. Lumuhod siya sa larawan ni Lord. Kung ganon, ang espiritual na lakas niya kanina ay talagang ipinakita ni Lord. Parang hindi matanggap ni Lord na pinapahirapan natin ang Reed. Ganun na siguro. Patawarin niyo kami, Lord. Lord, patawarin niyo kami sa aming kamangmangan. Bigyan niyo kami ng buhay. Totoo kaming nagkamali. Oh, hindi namin alam. Natutulong si Lord sa pamilya Reed. Patawarin niyo kami, Lord. Lord, ipinapangako namin na magiging tapat at hindi na kayo apiin. Isang larawan lang? At natakot kayo ng ganito? Katawa-tawa! Anong ipinagmamalaki mo? Kung hindi dumating si Lord, ano kayang magagawa mo? Oo, kung hindi dumating si Lord, hindi mo magagawa ito. Abangan mo lang lumabas si Lord. Tingnan natin kung hanggang kailan ka matapang. Ipagbabayad kita sa kahihiyan na yon. Hindi ba sapat na ang aral na natanggap mo? Sa tingin mo ba hindi kita kayang tapusin? Wala ba kayong magawa kundi mag-ingay? May lakas ba kayong gumulo dito sa lugar ni Lord? Wala kayong pakiramdam ng panganib. Stream Sage, lahat tayo ay pinuno mula sa mga nangunggunang sekta at lambak. Hindi ka ba masyadong mayabang? Tsaka nabasag ka lang ni Lord. Anong karapatan mong turuan kami? Si Lord, hindi ko man kayang talunin si Lord, pero kayong ilan lang ay madali lang para sa akin. Luna, wag nang makipagtalo sa kanila. Hindi lang talaga nila alam. Lola, nasaktan ka ba? Masakit ba? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. May oras ako kamakailan, kaya gumawa ako ng gamot gamit ang spiritual herbs. Tutulong itong padalingin ng iyong mga sugat. Dito, inumin mo. Cosmic Upsurge! Binding Spell! Arise! Universal Visions! Heed my command! Cosmic Suppression Spell! Go! Go! Ang lahat ng nangyari na yon, kung paano kumilo si Luna o ang kanyang galing, parang hindi kayang gawin ng isang bata. Luna, ang kakaiba ng lahat niyon, parang hindi ka anak ko. Noong una, naging baliw si Leo nung nawala ang kanyang anak. Kitang-kita kung gaano kaimportante siya. Tatay, anak mo ako at apo ni Lola. Hindi ako aalis. Huwag mag-alala. Luna is Daddy's good girl. Daddy's just scared of losing you again. Stream Sage? Bakit bigla kang naparito? 300 taon nang nagtago si Lord at ngayon, malapit na siyang lumabas. Kaya ako ay dumating upang salubungin siya. Sa totoo lang, gusto mo lang ang tirahan na ito. Pinapalabas mo pa na ikaw ay makapangyarihan. Nakita mong kami ay binugbog ng imahe ni Lord. Kaya hindi ka makialam, no? Kakaiba. Bakit itong mga ito akala pa rin nasa pagtago ako? Magandang araw, Guro. Pangunahing alagad ni Stream Sage, bakit siya narito? Guro, dahil malapit nang lumabas si Lord, nandito ako upang sumama sa pagtanggap kay Lord. Lola, alam mo ba na lumalabas si Lord? Hindi. Ang alam lang namin, 300 taon magtago si Lord. Sa loob ng henerasyon, pinangangalagaan namin ang banal na lupa, naghihintay na lumabas si Lord. Ngunit walang nakakaalam ang eksaktong petsa o paraan ng pagbabalik ni Lord. Bubong lahat! Di nyo alam kung kailan lilitaw si Lord. Tinatawag nyo pa kayong alagad ni Lord? Totoo, alam ng buong mundo na malapit nang lumabas si Lord. Gustong makita ni lahat si Lord. Ngunit kayo, hindi nyo alam na malapit nang lumabas si Lord. Kaawa-awa. Kung totoo yan, ang balita ay siguradong gawa-gawa. May lihim na motibo dito. Bubong lahat! Nag-cultivate si Lord at malapit nang lumabas. Ngunit, alam niyo ba kung paano siya lalabas? Master, nag-cultivate si Lord sa Verdant Mountain. Pupunta ba tayo doon para salubungin si Lord?
300 taon nang nagtago si Lord. At ngayon ay huling yugto na, malapit ng maging immortal. Ngunit ang exit niya ay hindi sa Verdant Mountain, nasa dito mismo. Sa loob ng larawang ito! Sa loob ng larawang ito. Walang kwentang-kwento. Gusto kong makita kung ano talaga ang kanyang balak. Malapit nang bumalik si Lord. Walang dayuhan ang pinapayagan. Umalis kayong lahat. Dayuhan? Ako'y alagad ni Lord. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Ikaw lang ay isang bata na mahilig manggulo. Negosyo ito ng matatanda. May lakas ka bang makialam? Umalis ka na. Mag-ingat ka! Si Leo Reed, natatanggol sa kanya, siya lang ay isang batang manggulo. May lakas siya na tawagin ang sarili niyang alagad ni Lord. Babae, hindi ka mukhang bobo. Ang gulo mo, bakit ka patuloy na gumawa ng gulo? Gusto mong pigilan si Lord? Ano? Pigilan si Lord? Malaking kasalanan yan. Kung magalit si Lord, sino ang mananagot dito? Kung magalit si Lord, sino ang mananagot dito? Tama si Stream Sage. Ang kapangyarihan ni Lord ay labis na sa ating kakayahan. Kung magalit si Lord, inam sa atin na maliliit ang makakaligtas. Tama. At ikaw, huwag kang magapoy. Kung ganitin mo si Lord, maaring magulo ang buong mundo ng martial arts. Umalis ka na! Narinig mo? Walang hiya! Kayo ang may masamang balak. Paano lalabas si Lord sa isang larawan? Malinaw na kayo ang magpapakalat ng chismis para lukohin ang lahat. Huwag mong kalat-kalat ang kalokohan. Ang gawain ni Lord ay hindi mo lang hulaan. Kung patuloy kang magsalita, huwag mong sisihin ako kung maging malupit ako. Makupad na bata, sa tingin mo, may maniniwala sa isang maliit na bata tulad mo? Umalis ka na! Naniniwala ako kay Luna. Hindi nagsisinungali si Luna. Kung respeto mo si Lord, suriin mo ang buong bagay. Huwag lang dito magsalita ng masama. Anuman ang mangyari, ang batang babae ay kakaiba. Isakop muna natin siya. Hintayin ang desisyon ni Lord sa batang ito. Sige. Sino sa inyo ang may lakas ng loob? Sige, subukan nyo. Akala mo ba matatakot kami? Silang lahat, patayin siya! Bakit may kulo sa araw na mainit? May nakagambala ba kay Lord habang siya ay lumalabas at may nagbago? Ikaw ang may kasalanan. Siguro ikaw ang nagpabagal sa pandating ni Lord. At na yon, lahat tayo ay may problema. Huwag kayong magsalita ng walang kwenta. Walang ginawang mali si Luna. Huwag niyo siyang sisihin. Hindi nyo alam ang nangyari, pero sisihin nyo si Luna. Oo, isakop siya at hintayin na si Lord ang humatol. may ebidensya. Pakinggan ang kulong. Kung hindi niya ginambala si Lord, bakit may kulong? Na naglindol. Huwag kang magpakamisteryoso. Papakita ko sa inyo ang totoo. Nakabalik na si Lord. Ang larawang ito ay hindi talaga ang tinatawag na pintuan ng pagbabalik ni Lord. Ang lakas ng loob mo! Walang hiya! Kalokohan lang ang ginagawa mo! Palaging kang gumagawa ng gulo at ngayon gusto mo pang sirain ang pintuan ng pagbabalik ni Lord! Alam mo ba kung gaano kalubayan? Tama, kayo ang pangunahing sanga ng pamilya Reed pero paulit-ulit ninyong hindi ginagalang si Lord. Paano mo pa maitatawag ang sarili na alagad ni Lord? Abangan ninyo si Lord, lahat kayo aalis dito. Walang hiya ka. Ang gawain ni Lord ay hindi para sa'yo. Narinig mo ba? Umalis na kayo! Gusto ninyo ng suntok? Ikaw! Master! Nakabalik na si Lord! Ako, si Lord! Napatadyak niya si Stream Sage. Anong nangyayari? Sino ang magtangka na gambalain ng aking paghihimay? Lord! Maligayang pagbabalik, Lord. Maligayang pagbabalik, Lord. Siya ang Lord? Eh di sino ako? Totoo ngang lumabas na si Lord. Pangunahing sanga ng pamilya Reed,
Maligayang pagbabalik ng Lord. Kami ng sanga ng pamilya Reed ay naghintay sa Lord ng mahigit 300 taon. Sa wakas, bumalik na si Lord. Ngayon, napakaswerte ko na makita ang tunay na mukha ng Lord. Isa itong pinakamalaking biyaya sa aming buhay. Tumayo na kayo. Salamat, Lord. Maraming taon na. Ang pamilya Reed hindi masyadong nakapagpabigo. Magaling na desisyon, Lord Ether. Magulo na ngayon ang mundo ng martial arts. Palaging nag-aaway ang mga sekta. Ang iyong pagbabalik ay isang biyaya para sa lahat. Biyaya ba o sumpa? Wala pang nakakaalam? 300 taon akong nagtago. Palaging tahimik dito. Ngunit na yun, ang naririnig ko ay pag-aaway. Bakit kaya? Ang kulog kanina ay si Lord talaga. Ang pag-aaway namin ay nagabala sa kanya. Lord, si batang ito. Habang ikaw ay nagtago, palaging siya ang gulo. Sinadya niyang gambalain kami at gambalain ang iyong pagsasanay. Huwag niyo siyang patawarin. Hindi, Lord. Pakikinggan niyo po ako. Sumilens! Kayong dalawa ay magkasabwat. May pa-excuse ka pa? Nandito si Lord. Ang tapang mong magmalaki. Magaling kan magmayabang para sa bata. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo ngayon? Magpakatotoo ka na mayon! Nasa harap mo si Lord. Kung galitin mo siya, pwedeng pindutin ka lang niya gamit ang isang daliri. Magaling kayong maggaya. Pinalitan ang totoo ng pekeng. Magaling! Pinalitan ng totoo ng pekeng? Ang ibig sabihin ni Luna ay peking Lord ito. Walang kwenta. Gusto mo mamatay? Anong sinasabi mo? May lakas ka pang tawagin siyang pekeng? Naloloka ka ba? Natapos na ang pagsasanay ng totoong Lord at ito ay pekeng lamang. Batang pasaway, walang kwenta sinasabi mo. Immortal na ako ngayon. Ayaw kong abalahin ka. Ngunit binabastos mo ako. Sobra kang walang respeto. Naging immortal na si Lord na yon. Siyang unang tao na naging immortal sa pamamagitan ng kultibasyon. Hido, walang tatalo sa kapangyarihan ni Lord. Paano ka nangahasirain siya? Si Lord ay immortal na. Tingnan mo ang kanyang presensya. Siya ay tunay na Lord. Walang hiya ka. Huwag kang mag-imbento. Palaging kang gumulo. Humihingi ka ng gulo. Luna, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Nakita ko mismo, ang hitsura ni Lord ay eksakto na katulad ng idolo na ating sinasamba. Impossible na pekeng. Oh, Luna, huwag nating biglang maghusga. Kung mali tayo, baka masaktan natin si Lord. Hindi pwede. Siya ay tunay na pekeng. Walang iya! Ang tatay at lola mo naniniwala na tunay si Lord. Patuloy ka pa rin matigas ang ulo. Hindi mo talaga alam kung kailan titigil. Hindi mo talaga alam kung kailan titigil. Luna, kalman mo. Si Stream Sage at Lord Ether yan. Hindi natin sila kayang labanan. Muna, siya si Lord Ether na pinapahalagahan ng pamilya Reed. Bata ka pa. Baka nagkamali ka lang ng alaala. Patawarin niyo po siya, Lord Ether. Bata pa lang po siya. Huwag niyo pong isipin. Mayabang ka talagang bata. May balak ka siguro. Grace Reed. Naniniwala ka ba talaga na ang batang ito ay tunay mong apo? Sa palagay ko, suspetsoso ang pinagmulan niya. Maaaring siya ay espiya galing sa ibang sekta na nagtatangka sirain ang formal na pagbabalik ng Lord. Tama, nagtuturok si Lord. Hangad maging immortal. Gusto lang niya turuan ng tao magturok ng malinis na puso. Ngunit sino ang mag-aakala na tayo mga alagad ng Lord may traidor sa atin? Kabaliwan lang ito. Hindi totoo yan! Shut up! Espiya siya. Patayin natin siya. Sumagap! Espiya kayong lahat. Agawin sila. Patayin sila! O agawin siya. Parusahan siya. Hindi siya spy! Totoo siyang anak ko! Nagsasabi ako ng totoo! Tama, nagkakamali kayo. Siya talaga ay isang Reed. Ang kanyang natutunan ay hindi kakaibang teknik. Ang kanyang ipinapakita ay galaw ni Lord. Walang kwenta. Ang isang bata ay nangangarap na natutunan niya ang galaw ni Lord. Sa lahat, huwag pakinggan ang kanilang kasinungalingan. Walang alam kayong mga tanga. Hindi pa rin kayo naniniwala? Magbabayad kayo. Cosmic Upsurge Break!
Putang ina! Bakit hindi ko magamit ang aking spiritual power? Si Lord ang gumawa nito. Ang batang yan ay lumaban sa kanya. Hindi niya alam ang sariling kapasidad. Hindi pwede. Sa mundong ito? Walang makakagawa sa akin. Maliban kung may nakialam sa katawan ng bata. Buti na lang handa ako dito. Kayang-kaya mo to. Ang reversal formation na inilagay ko para sa iyong kapatid ay nasira. May mali dito. Malamang, ang Lord ay lumabas na... Nakalaban ko na si Lord dati, kaya alam ko ang kanyang kakayahan. Kaya, nung nakita ko ang batang babae ng pamilya Reed, agad kong nalaman na si Lord ang nasa katawan niya. Pastor, talagang may mata ka sa mga bagay. Ngunit bumalik na si Lord, paano natin siya mapapalitan? Paano natin kukunin ang lupang iyon at paano natin mapapasunod ang lahat ng sekta? Kahit na malakas siya, nasa katawan pa rin siya ng isang bata. Pinagawa ko na ang aking mga tauhan ng isang pambihirang pormasyon, espesyal na pagalabanan ang kanyang kapangyarihan. At bukod sa akin, walang nakakaalam na bumalik si Lord. Kailangan lang natin ng isang tao na magpanggap na si Lord para lokohin ang lahat, takutin ang iba, at makuha ang lahat ng gusto natin. Buti na lang, handa ako. Ang lahat ay nasa kontrol ko. Naalala ko na, may masamang paraan. Kailangan lang ilagay ang damit na panloob sa mahiwagang pormasyon para sirain at supuin ang kanilang kapangyarihan. Kaya pala ilang araw na ang nakalipas, napansin ko ang aking damit biglang nawala sa bahay. Sila pala ang may gawa. Ikaw naman na yun. Immortal Binding Group! Go! Luna! Luna Lane, paano ka? Isang bata lang, lumaban sa akin. Deserve mo to. Utang ina, ako si Lord Ether at niloko pa ako ng mga tao mapang-akit at malupit. Bitawan mo ako! Tanggalin mo to! Lord, patawarin mo si Luna. Bata pa lang siya, hindi niya sinasadya. Nagkamali lang siya. Siya si Lord Ether! Seryoso ka bang nalaban kay Lord para protektahan ang bata nito? Parang ang Peking Lord ay kapakipakinabang. At least none of them dared to make a move. Saved me a ton of trouble. Hindi namin kayo matutulungan. Si Lord Ether ang inyong nasaktan. Walang magagawa kami. Lord, huwag magpatawan. Kinuha nila ang ancestral residence at ginulo ang pamilya Reed. Huwag talaga magpatawan. Tama po, Lord. Kailangan niyang matuto. Ang bata pa nito pero napakasumasta. Hindi ko ito pwedeng ipangwalang bahala. Wala kayong paningin. Peke siya. Luna Lane, alam kong ikaw si Lord Ether. Mahihirapan kang makagalaw sa maliit mong katawan. 300 taon na ang nakalipas, natalo mo ako at binastos mo ako. Ngayon, kahit mas malakas ka, ano naman? Marami akong paraan para saktan ka habang ang iyong kapangyarihan ay nakatali. Bring her over here. Make her kneel and apologize to Lord Ether. Dalhin dito ang batang babae. Ipagpaumanin siya kay Lord. Opo. Tigo! Ano? Gusto mo labanan kami? Bilisan at lumuhod kay Lord. Hindi ako luluhod sa peking to. Bobong mga tangga. Patuloy ka pa rin nagsasalita? Walang hiya ka talaga. Bobong batang babae, patuloy ka pa rin matigas ang ulo? Magsisisi ka ngayon? Nakikita mo ba, Lord Ether? Yun ang tinatawag mong tagahanga. Hindi magandang feeling na binabastos ka nila, di ba? Hey, batang babae. Bilisan at lumuhod kay Lord. Tama na ang kalokohan mo. Regal, bakit hindi mo siya turuan ng leksyon? Batang walang hiya,
Binura mo dati ang martial arts ng tatay ko at hindi ko pa nagawang maghiganti sa'yo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang pakiramdam ng mawalan ng kapangyarihan. Huwag! Lord, nananawagan po ako. Pakiusap. Palayain niyo si Luna. Bata pa lang siya. Parusahan niyo na lang ako. Lord, bakit yung ginagawa ito? Ang pamilya Reed ay palaging naglingkod sa inyo. Pinangalagaan kayo ng 300 taon sa inyong paghihimlay. Bakit yung ginagawa ito sa aking pamilya? Ang apo mo ay nagkasala sa akin. Siya ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Ang anak mo naman ay napakababaw. Panahon na para matuto siya. Matandang hayop, naiintindihan mo na? Kung oo, lumuhod ka. Magpakumbaba at humingi ng tawad kay Lord. Yumuko ka at humingi ng tawad kay Lord. Huwag po! Huwag niyo pong gawin yan! Nanay, wag po. Lord, nagmamakaawa po ako. Pakiusap, patawarin niyo ang aking pamilya. Makita mo? Kung ginawa mo ito dati, hindi magiging gulo ang lahat. Sa tingin mo, sapat na ang isang yuko? Huwag kang tanga. Gusto ko, patuloy hanggang sa ako'y masiyahan. Matandang bruha, naintindihan mo? Kung gusto mong iligtas ang batang ito, manatili kang yumuko kay Lord. Kung may tapang, harapin mo ako! Pinapahiya sila, walang kwenta. Lola, tumigil! Hindi nila ako masasaktan! Lord, nananawagan po ako. Pakispare po si Luna. Lord, pakawalan niyo po si Luna. Noong una, ang pamilya Reed ay hindi mapigilan sa proteksyon ng Lord. Ngayon, tapos na ang Lord sa inyo. Nakakatawa talaga. Karma is a bitch. Ngayon, kayo naman. Sige. Ang galit ng Lord ay nawala na. Tatay, Lola! Luna, nandito lang kami para sa'yo. Luna, nandito lang kami para sa'yo. Ulit-ulit na lang ang drama nila. Parang nakaka-touch din. Halika, hayan mong tanggalin ni Lola ang legit. Lola. Ano nangyayari? Spell na immortal binding rope ito. Walang utos ng master, hindi mo ito mabubuksan. Lord, pakawalan mo si Luna. Sa lahat, si Lord Ether ay nag-immortal na. Ngayon, meron kayong dalawang pagpipilian. Manatili kayo sa kasalukuyang sekta o sumali kay Lord, maging alagad ni Lord. Malaking pagkakataon ito. Isipin mong mabuti. May kakaiba. Hindi ganyan si Lord. Palaging naniniwala si Lord may sariling langdas ang lahat. Hindi lahat kailangang sumunod. Paano niya pipilitin ang lahat? Tama. Hindi ganyan si Lord. Napilitin ang lahat na yumuko sa Kanya. May kakaiba dito. Handa kaming sumama. Maging alagad ni Lord! Magaling! Dahil gusto ninyong sumama? Kay Lord. Patayin sila! Bilang inyong panata kay Lord. Patunayan ang inyong katapatan. Stream Sage,
Paano mo hinayaan ang dayuhan? Patayin ang mga alagad ng Panginoon. May tapang ka? Lord, seryoso po ba kayo? Ngunit, ang pamilya Reed... Hindi ba sila alagad ng Lord? Paano niya kami utusan patayin ang pamilya Reed? Tama, 300 taon na naglilingkod ang pamilya Reed. Masyado bang malupit ito? Ang bawat salita at kilos ni Stream Sage ay ayon sa aking kalooban. Dapat mamatay ang pamilya Reed. Hindi ka ang Lord. Hindi sasabihin ni Lord ang ganyan o gagawin ang ganyan. Gagawa ba talaga ng ganyan ang Lord? May mali dito? May laro ba ito? Binibigyan kayo ng Lord na patunayan ang sarili. Bakit nandito pa kayo? Ang unang kumilos ay mas malaking pagkakataon na mapaboran ng Lord. Walang katapusang yaman at karangalan. Ano hinihintay nyo? Ang mga hanal na ito ay duwag. Hindi nila magagawa ang kahit ano. Kung hindi kayo makapagpatay, ako na lang. Wag! Tatay! Lola! Hindi ka paniwala! Grabe, napakagaling. Hindi! Hindi ko kayo papatawarin. Bitawan niyo ako! Mga demonyo kayo! Huwag magbadali. Ikaw ang susunod. Walang kapangyarihan ka lang. Ang espiritu mo ay nakatago. Ako ang may hawak ng buhay ko. Hindi ang iba. Magbabayad kayo ng buhay niyo! Hindi maaari. Paano nangyari yan? Na-break niya talaga ang paghihigpit. Paano nangyari to? Siya ba talaga ang Lord? Ninakaw tayo. Hindi maaari. Imposible. Nasa katawan ng bata. Hindi maaari na makatawag siya ng kidlat at sirain ang aking pormasyon. Hindi to totoo! Sinira mo ang pamilya ko? Magbabayad tayo ng buhay. Universal na kapangyarihan, sundin ang aking utos. Patayin sila! Bakit? Bakit huli pa rin ako? Buong aking kasalanan. Hindi kita naprotektahan. Luna Lane. Nick, congrats sa pagtagal mo sa pagsubok. Nick, naging immortal ka na. Nick, matapos ang lahat ng pinagdaanan mo, Nick, natapos mo rin, Nick, ang huling pagsubok. Natapos ko ang aking pagsubok. Maari bang, ba't sila ibahagi ng aking pagsubok? Pinilit tong lahat, pero hindi ka pa rin sila nailigtas. Is this what they call a tribulation? Lumayo ka sa mundo ng tao. Nag-focus lang sa paglago ng lakas. Binaliwala mo kung gaano kahalaga ang damdamin, kahit gaano ka malakas. Hindi mo pa rin naintindihan ang kahulugan ng damdamin. Ngayon, naintindihan mo na ang damdamin at sa wakas ay naging isang tunay na immortal. Para saan ang pagiging immortal? Ang lahat ng mahal ko ay nawala. Para saan pa ang immortalidad ngayon? Luna Lane, oras na para umakyat. Doon, makakahanap ka ng walang hanggang buhay at lakas. Lalaya ka sa lahat ng sakit sa mundo ng tao. Hindi! Hindi ako pupunta! Hindi ako aalis. Ang lahat na minahal ko ay nawala. Ang pagiging immortal, wala nang halaga sa akin. Sige, sa iyong pagpili, iiwanan kita dito. Luna. Luna. Tatay? Lola? Mas mabuti ang maramdaman kaysa maging immortal.